Magandang gabi mga kabataan, mga OFWs at lahat ng patriotiko nating mga viewers. Welcome back sa channel natin. Ako si Lan ng hashtag #WalkWithLan at ngayong gabi pag-uusapan natin ng isang bagay na talagang nakakainit ng ulo. Ayusin naman ang trabaho, yan ang sigaw ni Speaker Martin, sorry naman, Speaker Faustino Boji D. III sa Department of Budget and Management. Imagine ninyo Congress nagpapasa ng budget na trillions para sa mga kalsada, schools, hospitals, ayuda. Pero pagdating sa implementation, parang snag sa traffic ng EDSA, slow disbursement, meaningless budget, at sino ang nagdurusa? Tayo, mga Pilipino na naghihintay ng serbisyo. Tonight, deep critical, fact-based breakdown, walang bias, puro katotohanan with a bit of wit. Manood hanggang dulo kasi may call to action na magpapabago sa laban natin. Hit that like button kung galit ka rin sa delays. Ano ang sinabi ni Speaker D, Mga kaibigan, sa closing speech niya bago mag-Lenten break ang House, sinabi ni Speaker D, kaya naman po sa mga kaibigan natin sa DBM, ayusin ninyo naman ang inyong trabaho, bilis-bilisan ninyo ang inyong mga pagkilos. Grabe no? Diretso. Sabi ba niya, wag ninyong sayangin ang oras at wag na wag nating paghintayin ang taong bayan. At yung punchline na witty pero sakit nga mga kaibigan. Wait lang pa. Okay wag ninyong sayangin ang oras at wag na wag natin paghintayin ang taong bayan. At yung punchline na witty pero sakit ika nga aanihin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. Ang serbisyo ay may halaga lang kung naiparating sa tamang oras. Legislation without timely execution is just paper. Congress did its part. Passed the laws, allocated funds. Pero kung DBM ang bottleneck, parang may magandang recipe pero walang gas sa stove, useless. Pero syempre, hindi naman mananahimik ang DBM. Kinabukasan, naglabas sila ng statement, we do not delay projects, we ensure funds are released lawfully per the 2026 GAA. Sabi nila, dahil sa mga changes na ginawa ng Congress sa projects, Congress introduced changes and adjustments, kailangan ng extra validation, hindi na automatic release like GAAW, naging FISARO or for issuance of SARO para daw maiwasan ang misuse lalo na after ng mga flood control controversies last year. Valid ba ito o excuse para maging mas strict? DBM claims it's for transparency pero para sa marami, parang overkill. Lalo na kung 15,000 to 20,000 projects ang kailangang i-review isa-isa. Parang security check sa airport na lahat ng pasahero ay suspect, kaya delayed ang flight ng buong bansa. Lalong uminit ng magsalita si Deputy Speaker Ronaldo Ronnie Puno ng NUP. Sabi niya, new policy daw ng DBM na i-withhold ang funds sa district engineering offices ng DPWH hanggang hindi na mabid out. Resulta, no public works in Q1 2026. NUP considering leaving the majority block dahil feeling abandoned sa leadership ni Speaker Diaz. Grabe, internal drama sa House. Pero si D mismo ang nagtaas ng issue. So sino ang may sala? Executive o legislative? Fact, 2026 GAA has safeguards from President's veto message. Pero bakit parang ang bagal? Youth perspective habang naghihintay ng bagong school o bridge, kami rito sa TikTok, YouTube, nagre-rant OFWs, yung remittances ninyo, taxes ninyo, saan napupunta kung hindi naaabot sa tao? Mga millennials at Gen Z, this is our future. Delayed infra, delayed jobs, delayed progress. Para sa mga OFW sa abroad, kayo ang backbone ng economy. Pero kapag walang maayos na roads, hospitals o ayuda sa probinsya ninyo, paano ang pamilya ninyo? Witty but true parang nagpapadala ka ng pera sa bahay, pero ang asawa mo sandali may processing pa sa bangko. Months later, wala pa rin. That's how delays feel. O hindi bagong issue ito mga kaibigan. From 2025 pa,
May reports na underutilized funds, COA flags at recurring bottlenecks. Even sa 2026, may 80 billion pesos and program funds daw. Pero ang point kung hindi maayos ang execution, walang impact. Intellectual note good governance isn't just passing laws, it's delivery. As Dee said, batas na hindi na ipapatupad ay papel lang na walang halaga. Anong dapat mangyari? Ito ang call to action, build energy. So anong solusyon? Transparency, online disclosure ng releases, faster validation without compromising integrity, accountability kung may delay, may explanation. At kayo speak up, comment down below. Affected ba kayo ng delays? Share sa socials at para sa mga home ninyo habang naghihintay ng national progress, try gardening. May affiliate link sa description para sa plant soils, pots sa Shopee or Lazada. Self-care din mga kaibigan check nyo yung pang babae. At saka alam nyo na, yan, hindi na po natin babanggitin. Yan, for adults lang, Anyway, okay, safe, discreet shopping mga kaibigan. Suporta sa channel through clicks mga kaibigan, Okay. Alam niyo po ba si Speaker D ay taga Isabela yan, no? Member din po ng dinastiya. Okay? Member din po yan dynasty. Muna kayong mag-off mga kaibigan dahil hindi pa tapos ang kwento. Fresh pa ito, March 2026 pa lang. Pero grabe na ang developments. Kababalita lang March 17 to 18, naglapas na ng official denial ang DBM. Sabi nila, we do not delay projects. We ensure funds are released lawfully per the 2026 GA. Walang delay daw. Strict lang sa rules lalo na sa mga projects na binago ng Congress. Yung tinatawag na Congress introduced changes. Kailangan daw ng complete docs from DPWH. Tapos for issuance of SARO, muna bago full release. Pero tanong ko sa inyo kung no delay, bakit sinabi ni Deputy Speaker Ronaldo Puno ng NUP na zero public works projects na ang bid out sa quarter 1 2026? Most funds daw tag as FLR for later release Nabubulol tayo. Parang pwede na to mamaya na lang habang yung kababayan natin sa probinsya hanggang ngayon walang bagong kalsada, walang tulay, walang flood control. Parang nag-order ka ng food delivery, sabihin ng rider, sir, for later release po ito Mamaya na lang, pag gutom na kayo talaga. Gutom na nga tayo sa progress. Grabe pa NUP chairman mismo si Puno sinabi, considering leaving the majority black dahil feeling abandoned sa leadership ni Speaker D. Friendship pa man daw sila ni Boji pero hindi ginagawa ang dapat gawin. Internal beef sa House o legitimate frustration. This shows the classic tension between legislative intent, Congress allocates, and executive execution. DBM controls the top. The 2026 GA has safeguards, yes, to prevent misuse after past controversies. But kung sobrang strict, nagiging bottleneck. Resulta, patay ng kabayo bago makarating ang damo. Ngayon, bakit dapat magalit tayo Lalo na kayo, mga Gen Z at millennials at mga OFWs. Para sa mga kabataan, yung bagong school building na inaasahan ninyo para sa face-to-face classes, yung job opportunities from infra projects, delayed lost momentum. Habang nag-scroll kayo rito, may mga kabataan sa rural areas na naghihintay pa rin ng maayos na internet o libreng Wi-Fi spots. Para sa mga OFWs, kayo nagpapadala ng remittances, highest sa mundo. Pero kapag walang maayos na infrastruktura sa Pilipinas, paano lalago ang ekonomiya? Paano makakauwi kayo sa maayos na probinsya? Yung taxes ninyo, yung pera ninyo indirectly, nasa budget yan, pero stuck sa processing. Para nagpapadala ka ng balikbayan box, pero processing pa sa customs months later, frustrating, di ba? Sa 2026 budget na 6.793 trillion pesos, may 80 billion pesos ang program funds pa daw Pero kung ang basic infra release ay bagal, ano pa kaya yung iba? This isn't just politics, it's governance failure if not addressed. Affected ba kayo mga kaibigan? Anong project sa district ninyo on delayed? Tag your congressman or DBM sa comments natin Let's make a noise.
Share this video para marinig nila ang boses ng bayan. So anong dapat mangyari next? Transparency first, online dashboard ng releases, real-time updates para makita natin kung saan napupunta ang pera. Faster but smart process, streamlined validation without compromising anti-corruption safeguards. Accountability, kung may delay, dapat may public explanation, hindi denial lang. At habang naghihintay tayo ng national progress, bakit hindi magsimula sa sarili? Plant your own progress at home. May affiliate links tayo sa description para sa high-quality plant soils at post at pat sa Shopee at Lazada. Perfect para sa balcony gardening habang iniisip natin ang pag-usbong ng bayan. Green therapy yan sa stress ng politics. At para sa mga self-care amid, all this frustration, treat yourself. Ay, nako, bumili ng ng mga basta fully transparent confidence booster para sa mga babae. Ay, nako, para din ganyan, no? Ayun, tapos basta para din sa mga lalaki. Tapos mga ano pa. Anyway, safe, discreet shopping via links below. Every click supports the channel. Win-win. Now let's wrap this up. This is strong. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil, pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Subscribe, hit the bell, drop your thoughts sa comment section. God bless the Philippines. Mabuhay po ang Pilipinas.